Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay The Champion. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita si Teddy Pizzovi, isang Polish boxing champion na nahuli at ikinulong sa kampong piitan ng mga Nazi. Habang nakapila siya kasama ang iba pang mga preso, napapikit si Teddy at naisip ang mga magagandang alaala ng kanyang nakaraan, noong siya'y malaya pa at abala sa pagsasanay upang maging pinakamahusay na boksingero sa Poland. Ngunit isang araw, pagkatapos ng kanyang pagsasanay at habang pauwi, natagpuan niyang naghihintay ang mga sundalong Aleman sa kanya. Mabilis siyang hinuli at dinala sa Auschwitz, isang lugar kung saan ang mga bilanggo ay tinatrate sa pinakamasamang paraan, pinipilit silang magtrabaho ng ilang oras nang walang pahinga, at ang kanilang kalagayan ay masyadong malala. Halos walang proteksyon mula sa lamig, at sa gabi naman ay natutulog sila na parang mga hayop, na nakatipon sa sahig. Ang pagkain ay kulang din. Ito ay isang bahagi lamang ng matubig at tasteless na sopas, sapat lamang upang hindi sila mamatay sa malnutrisyon. Karamihan sa mga bilanggo ay mga kabataan, kabilang si Janek, isang 15 anyos na batang lalaki na dahil sa kanyang kabataan at kahinaan ay madalas na binubugbog ng mga matatandang preso at ninanakawan ng kanyang pagkain. Isang umaga, isang matandang bilanggo ang nagbahagi ng isang plano ng pagtakas sa kanyang mga kapwa preso, ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng kanilang planong pagtakas. Ngunit nang malaman ito ng isang gwardya, agad siyang lumapit sa mga preso at hinampas ng pala ang ulo ng matanda. Kinabukasan, lumapit si Janek kay Teddy at inamin niya na siya ay isang tagahanga ng boksingero. Sinabi ng binata na palagi niyang pinapanood ang lahat ng laban ni Teddy sa telebisyon at labis ang kanyang pagnanais na maging boksingero tulad niya. Ito ay nagpagaan ang kalooban ni Teddy sa kabila ng lungkot na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang pangarap. Isang araw, nagpunta si Teddy sa opisina ng mga sundalo, dahil inatasan siyang maghatid ng isang naayos na upuan sa opisina ng mga Aleman. Pagkatapos, dahil sa kondisyon ng mga pagkain sa pasilidad, nagnakaw siya ng ilang mansanas sa mesa ng opisina. Sa kanyang pagbalik, ibinahagi niya ang isa kay Janek, ngunit hindi niya ito kinain. Sa halip, ibinigay ni Janek ang kanyang mansanas sa isang gutom na matandang lalaki. Nakita ito ni Teddy at namangha siya sa kababang loob at kabaitan ni Janek, kaya't binigyan niya ito ng isa pang mansanas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang mga sundalong Aleman na galit. Alam nilang nagnakaw si Teddy at nagpunta sila upang parusahan siya. Pero nang makita nila sina Eric at Janek na may mga mansanas din, pinilit silang sumama sa kanila at dinala sa loob, kung saan nasaksihan nila ang pagbaril sa ibang mga bilanggo. Pagkalipas ng ilang minuto, inutusan ng mga sundalo ang tatlo na tumabi sa isang opisyal. Inutusan si Eric na ilagay ang mansanas sa kanyang ulo, at sa takot para sa kanyang buhay, sumunod siya. Ngunit ito ay para lamang sa kanilang katuwaan, at sa huli, binaril siya ng opisyal sa ulo na agad niyang ikinamatay. Nang susunod na si Teddy, inutusan siya ng opisyal na gawin din ito. Ngunit sa halip, kinain niya ang mansana sa harapan nila, ipinapakita ang kanyang katapangan. Nakita ito ng opisyal na isang insulto sa kanila kaya sa galit niya, sa halip na patayin si Teddy, brutal na pinahirapan ang batang si Janet na nakatayo sa harap niya. Nagmamakaawa si Teddy na itigil ang pagpaparusa sa bata, kaya't nagpasya ang mga sundalo na ibalik sila sa kanilang silid. Sa gabing yun, daan-daang mga Hudyo ang ipinadala sa isang gas chamber kung saan pinakawalan ng mga Nazi ang nakakalaso na gas upang patayin silang lahat. Samantala, ang mga natitirang bilanggo ay pinadala upang magtrabaho kahit hindi pa sumisikat ang araw, sa ilalim ng hindi matuwid na kalagayan at labis na pagmamaltrato. Marami ang bumabagsak at namamatay. Sa isang sulok, may isang sundalo na nagbabantay sa mga bilanggo na walang pag-aalinlangan na itinapon ng isang piraso ng pagkain sa lupa. Dalawang bilanggo ang nakakita at mabilis na sumugod sa pagkain. Nag-aaway upang makuha ito. Nasiyahan ang opisyal sa maliit na laban na ito, kaya't inutusan niya ang mga bilanggo na maglaban-laban at nangakong bibigyan sila ng mas maraming pagkain kapag may napatumba sa kanilang kapwa preso. Tinawag ng mga sundalo si Teddy upang makipaglaban, hindi nila alam ang kanyang galing sa boxing, ang bawat suntok ng kanyang kalaban ay naiilagan niya, at nakuha nito ang atensyon ng isa sa mga gwardya na mahilig din sa boxing. Hinamon siya ng opisyal na makipaglaban,
at buong tapang na tinanggap ni Teddy ang hamon, kahit walang tumataya sa kanya. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang umiwas sa bawat suntok at ang bawat suntok na kanyang ibinato ay tumama sa mga sundalong Aleman. Sa kanyang pagkapanalo, imbes na magalit ang mga sundalo, binati pa siya sa kanyang tagumpay at binigyan siya ng karagdagang rasyon ng pagkain. Sa kanyang pagbabalik sa selda, namigay si Teddy ng pagkain sa kanyang mga kasamahan, lalo na kay Janek, na kanyang kaibigan, dahil sa pakiramdam na dapat niya itong protektahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin na ang mga kabataan ay nagkakaroon ng malubhang sipundulot ng malupit na kondisyon, na kalaunan ay naging lagnat at malubhang pneumonia. Kinabukasan, lumapit si Teddy sa sundalong Aleman na natalo niya sa boxing at humingi ng tulong para iligtas si Janek. Sinabi ng lalaki na may ideya siya at agad na dinala si Teddy upang makausap. Nabanggit niya sa mga nakatataas na siya ay isang mahusay na boksingero at nagmungkahi na ang boxing competition ay maaaring maging isang masayang libangan para sa mga sundalong Aleman sa kampo. Sumasang-ayon ang mga opisyal na nakakaaliw ang ideya ng isang laban, subalit tinatawanan nila si Teddy na tila mahina at kulang sa nutrisyon kaya walang naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa kabila nito, tinanggap nila ang kanyang mungkahi at inihanda ang unang laban, na nagbigay ng pangako ng dagdag na pagkain at tubig kung siya ay magwawagi. Kinabukasan, naghanda si Teddy para sa kanyang debut na laban at sa hindi inaasahang pagkakataon, madali lamang niyang natalo ang kanyang kalaban. Humanga ang mga opisyal ng Aleman sa ipinakitang tapang ni Teddy, lalo na ang isang opisyal na may mga anak na nanunood at nagbigay ng saya sa laban. Matapos ang laban, tumanggap si Teddy ng maraming pagkain at tubig bilang gantimpala sa kanyang tagumpay at inatasan pang magtrabaho sa kwadra, kung saan mas magaan ang mga gawain, na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras para magpahinga at mag-ensayo sa boxing. Ngayon, mayroon na siyang pribilehiyong makapasok sa infirmary, kung saan maaari niyang gamutin ang kanyang mga sugat, hindi tulad ng ibang mga bilanggo. Tuwing gabi, banibisita ni Teddy ang nurse upang ipagamot at tahiin ang kanyang mga sugat mula sa laban, at humihingi na rin siya ng gamot para kay Janek na may pneumonia. Nang marinig ang sitwasyon, nagpakita ng awa ang nurse at nagbigay ng kinakailangang gamot, kasama na ang dagdag na gamot para sa iba pang mga bilanggo. Pagbalik sa kanyang silid, nagmadali si Teddy kay Janek upang ibigay ang gamot, at iniabot din ang natitirang gamot sa kanyang mga kapwa bilanggo, na nagbigay daan sa kanya upang makatulong sa iba. Nakakuha rin siya ng trabaho para sa isang batang lalaki sa infirmary, kung saan mas maganda ang mga kondisyon. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang buhay, walang pagbabago sa kalagayan ng bilangguan. Patuloy na tinatrato ang mga bilanggo sa kampo na parang mga hayop, at gabi-gabi, daan-daang sa kanila ang pinapadala sa gas chamber upang patayin. Sa kabilang banda, si Teddy ay nagsasanay ng mabuti upang manalo sa bawat laban, nagdadala ng saya sa mga bilanggo. Ibinabahagi ni Teddy ang lahat ng kanyang napanalunan na pagkain at gamot sa kanyang mga kasama. Ang mga opisyal ng Aleman ay labis na nasisiyahan sa mga laban, at unti-unti, nagkaroon si Teddy ng mas magandang buhay. Ngunit isang araw, lumapit ang isang mataas na opisyal sa kwadra habang naghahanap ng kabayo, at sinamantala ang pagkakataong makausap si Teddy. Tiniyak niya kay Teddy na kapag nagsawa na ang mga sundalo sa panunood sa kanya, babalik siya sa isang malupit na buhay tulad ng ibang mga bilanggo. Kinabukasan, dinala ng mga Nazi ang isang malakas na bilanggo mula sa ibang concentration camp, umaasang makakakita ng bagong kampyon sa boxing tournament, subalit ang pagsasanay at diskarte ni Teddy ay muling nagpatunay na siya ang nakatataas, at matagumpay niyang nalampasan ang mas malaki at mas mabigat na kalaban. Bilang gantimpala, tumanggap siya ng maraming pagkain at tubig na masaya niyang ibinahagi sa kanyang mga kasama. Isang araw, ang batang Aleman na nanunood kay Teddy sa mga laban ay natagpo ang walang malay sa hagdan at na-diagnose na may typhoid fever. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na iligtas siya, sumuko siya sa sakit. Labis na nalungkot ang ama ng bata, isang mataas na opisyal sa kampo, sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi kailanman nakaramdam ng ganitong kalungkutan kahit noong siya ay nag-uutos ng mga pagpatay sa mga Hudyo, kabilang ang mga bata at matatanda. Kinabukasan, nakita ni Teddy ang mga sundalo na may dalang mga walang buhay na katawan mula sa gas chamber. Natakot siya nang matuklasan na isa sa kanila ang kanyang nakalaban noong nakaraang araw at ng gabing yun,
nagtipon ng mga Nazi ng isa pang grupo ng mga bilanggo at pinilit silang pumila sa labas ng gas chamber. Bago sila pumasok, inutusan ng mga bilanggo na maghubad para sa isang shower. Ipinapakita nito na wala silang kaalaman na sila ay malapit ng patayin sa gas chamber. Ang panlilinlang na ito ay sinadyang gawin upang maiwasan ang kanilang paglaban at gawing mas madali para sa mga Nazi ang kanilang pagpatay. Sa gitna ng lahat ng ito, nahuli ang kaibigan ni Janek na si Yan na nagnanakaw ng pagkain at dinala rin siya sa gas chamber. Nagalit si Yan at lumaban sa mga opisyal. Ngunit mabilis na naglabas ng baril ang isa sa kanila at pinagbantaan siya. Sa kabila ng panganib, nagawa ni Yan na maagaw ang baril at barilin ng opisyal. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. At sa takot, pinatay ng mga opisyal si Yan, na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat ng mga Hudyo sa linya. Sa gitna ng hindi mapigil ang kaguluhan, ang mga nakaligtas ay nasaksihan ang pagpanaw ng kanilang mga kasama. Pagkatapos ay tumakbo si Janek patungo kay Teddy upang sabihin ang nangyari at makaligtas. Sa gitna ng putukan, aksidenteng nabaril ang general, at dinala siya sa infirmary. Dito, nalaman niya na ang babaeng nagdulot ng kaguluhan ay kaibigan ni Janek. Kaya sinabi ng general na kailangan na kunin si Janek upang pahirapan at para hindi na siya pamarisan. Nang malaman ito ni Teddy, nilapitan niya ang general at nakikiusap na palayain si Janek, ngunit tinawanan lamang siya nito. Nagpahayag si Teddy na handa siyang makipaglaban sa pinakamahusay na boksingerong Aleman kapalit ng kalayaan ng kanyang kaibigan. Pumayag ang mga opisyal, ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang talunin ang lahat ng baguhang boksingero bago harapin ang German champion sa susunod na araw. Nagsimula ang laban ni Teddy at unti-unti niyang natalo ang lahat ng mga boksingerong Aleman. Sa wakas, dumating na ang oras upang harapin ang pinakamahusay na boksingerong Nazi. Sa kabila ng laki at lakas ng kanyang kalaban, nagawa ni Teddy na makipagsabayan, ngunit hindi matanggap ng mga opisyal na matatalo ang kanilang star fighter, kaya't nagdesisyon silang mandaya sa laban. Kaya bago pa man tumunog ang bell para sa break, pinalitan na nila ang tubig ni Teddy ng isang sangkap na nagpapahina sa kanya. At kahit na nahihirapan, patuloy pa rin siyang lumalaban. Sa huli, hindi na niya nakayanan ang mga suntok ng kanyang kalaban, kaya't pinatigil ng mga opisyal ang laban. Hindi matanggap ni Teddy ang pagkatalo, pinilit niyang ipagpatuloy ang laban, ngunit dinala ng mga Aleman ang mahina at sugatang si Janek. Sinabi ng mga opisyal kay Teddy na kailangan niyang labanan si Janek, na nagbabantang papatayin nila ito kung tatanggi siya. Tumanggi si Teddy na saktan ang kanyang kaibigan at nakikiusap na huwag siyang saktan. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, walang awa ang mga opisyal at pinatay si Janek sa harap niya. Matapos ang insidente, itinali si Teddy sa isang poste at sinabihan na bumalik sa trabaho sa umaga. Sa susunod na araw, nagawa niyang palayain ang sarili at naglakad patungo sa hukay kung saan sinusunog ang mga katawan ng mga bilanggo. Nagsimula siyang maghanap ng katawan ng kanyang kaibigan at natagpuan ang maliit na laruan na palaging daladala ni Janek. Mahigpit itong hinawakan ni Teddy, hindi makapaniwala sa nangyari, kaya nang maayos na niya ang kanyang sarili, nagpasya siyang lumaban muli. Muling humarap si Teddy sa boxing ring, kung saan naghihintay ang pinakamahusay na Aleman na boksingero. Nang makita siya ng Aleman, agad na hinamon siya nito para sa isa pang laban. Nagsimula ang laban at sa pagkakataong ito, may diskarte si Teddy na nagpapahirap sa kanyang kalaban. Pinapayagan niyang tamaan siya nito at umiiwas lamang sa pinakamalalakas na suntok. Nang mapagod ang kanyang kalaban, sinamantala ni Teddy ang pagkakataon at nagbigay ng isang malakas na suntok na nagpatamba sa kanyang katunggali. Ang mga manunood ay humanga sa kanyang hindi kapani-paniwalang pagganap, at ang lahat sa paligid ay nagsimulang umawit. Siya ay idineklara na champion sa harap ng mga bilanggo na minsang hinamak siya, at maging ang mga opisyal ay nagpasya na palayain siya. Makalipas ang ilang panahon, ipinabalik si Teddy sa Warsaw. Matapos ang World War II, nagpatuloy siya sa kanyang buhay at nagtayo ng boxing gym upang turuan ang mga bata kung paano lumaban. Namuhay siya ng masaya, ngunit hindi kailanman nalimutan ang mga kakilakilabot na karanasan sa ilalim ng mga Nazi habang siya ay isang bilanggo. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin.
para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!